prior to today's proceedings, Vice President Sara Duterte's defense team held a briefing laying out its position on Zulaika Lopez's testimony and the dispute over subpoenaed tax and financial records. Now, mobile journalist Arles de los Santos joins us live from the Senate. Arles, what did the defense team say ahead of today's hearing? Yes, Denise, umaasa nga ang depensa na matatapos nila ang kanilang cross-examination para sa ikalawang witness ng prosekusyon na si NBI Special Agent Jeremy Lotok sa ikalawang testigo ng prosekusyon kaugnay sa Article 4 of impeachment ni VP Sara sa umano'y grave threats at inciting to sedition nito. Kanina ay pinalabas nga yung bahagi ng ilang oras na umano'y pahayag or press conference ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Kabukod dyan ay ibinigay na rin umano ng depensa sa prosekusyon, Denise, ang kanilang komento sa memorandum kaugnay ng pagbubukas ng bank documents, AMLAC records at BIR records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Manasseh Carpio para sa nakatakdang oral arguments ukol dito sa Miyerkules. Okay, Arles, how did the defense explain their decision to challenge this subpoena to yung subpoena nga for Zulaika Lopez's or Attorney Lopez's tax and financial records? Actually, Denise, yung tax and financial records ay para doon kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa ni si Attorney Manasseh Carpio. Kabukod dyan kasi kailangan pang pagkatalunan o magkaroon ng oral arguments para sa magkabilang panig kung bubuksan nga ba itong mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Kaiba pa yan doon sa sampina ng Senate Impeachment Court para sa pagharap ni Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff at Undersecretary ng Office of the Vice President at naririto ngayong araw sa Senado. Arles, pakikwento nga, itong defense, they've not decided yet on whether they would cross-examine Attorney Lopez. Anong kwento dito, Arles? Ayon kay Attorney Powa Denise kanina, bago magsimula yung impeachment trial ngayong araw, ay nakadepende pa raw sa pagtakbo ng pagdinig ng Senate Impeachment Court kung itatanungin pa nga ba nila or i-cross-examine itong si Attorney Zulaika Lopez, dahil ayon sa kanila kailangan muna tignan kung paano magiging presentasyon ng prosekusyon yung pagtatanong sa mga ito, at kung meron nga raw ba silang mga bagay na kailangang ipunto, ilabas, i-clarify at to be clarified with, at kabukod dyan kung may nakukulangan ba sila, long story short, sa magiging pagtatanong ng prosekusyon bukas. Kaya nakadepende pa daw talaga yung kanilang cross-examination bukas kay Attorney Zulaika Lopez. And what would it mean if the defense actually waives its right for the cross-examination? Well, ibig sabihin nun, Denise, ay walang kino-question ang depensa sa naging mga tanong ng prosekusyon. Kumbaga, it is voluntarily giving up the opportunity to question the witness presented with the questions and the evidences that will be presented. Kasi so far, Denise, ang paulit-ulit naman na iginigate ng depensa ay nais nila na malaman yung pinakabuong konteksto kung bakit nga naihayag ni Vice President Sara Duterte yung alegasyon ng grave threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at maging ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Okay, sige Arles, baka pwede na rin nating daanan yung ibang mga nangyari in day 4 of this impeachment trial. Bago pa magsalita itong second witness ng prosecution na si Attorney Jeremy Lotok, parang may iprinisenta si Representative Defensor na kumbaga ay pwede daw bang ma-move si Attorney or NBI Director Attorney Matibag na pumunta na dyan bukas. Can you explain further? Ang paliwanag kasi dyan ni Matibag, Denise, hiniling kasi nito na kumaari ay mapaaga daw yung kanyang pagharap dito sa Senate Impeachment Court, dahil meron ito na related sa kanyang posisyon bilang NBI Director na event sa July 20 at 21 or may tatamaan pa na schedule. Kaya hinihiling niya na kung pwede raw ay mapaaga sana. Pero ayon sa Senate Impeachment Court, ay kailangan kasi konsiderahin din ang lahat ng presence sa korte, kagaya na lamang ng senator judges at maging yung latag ng mga witnesses na naipasabina na. So aabangan natin din kung pinagbigyan nga ba o hindi, dahil kailangan din na pag-usapan at bigyan ng pinal na desisyon ang hiling na yan ni Matibag.
And Arles, when Attorney Lotok took the stand, ine-explain niya yung mga considerations itong NBI kung paano nila, kumbaga nasabi na may grave threat dito or yung inciting to sedition. Ano-ano yung four key arguments na sinabi dito ni Attorney Lotok? Ayon kay Attorney Loto Dennis, no, at least four factors that they considered. Ayan yung delivery of manner in which utterances were spoken. So ayan yung may galit umano si Vice President Sara Duterte nang sinabi itong umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa ay yung literal meaning of the statement. So we remember din is yung sinabi doon ay wag daw mag-alala sa kanyang kaligtasan dahil pag may nangyari na raw sa kanya ay may nakausap na siyang tao at sinabihan niya ito na wag umanong tumigil hanggat hindi niya napapatay umano si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung pangatlo naman na factor naman no ay yung nature of the instruction kasi tila lumalabas daw no na meron na talagang nakausap na tao si Vice President Sara Duterte para isagawa ang utos na ito no. At ang ikaapat Denise ay yung relationship daw between the parties. So si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte ay mayroon na umanong parang hindi pagkakaunawaan no kasi even before pa pala Denise ng viral at controversial na online press conference ni Vice President Sara Duterte noong October 2024 ay may mga pahayag na umano si Vice President Sara Duterte patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagaya na lamang ng mga linya na gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? I realize toxic na itong relationship at I imagine myself cutting his head. So ayun Denise yung apat na factor na kinonsidera ng National Bureau of Investigation Cybercrime Group. At kabukod dyan, Denise, ay wala pa umanong na-establish na lehitimong impormasyon ang NBI na nagtuturo nga doon sa umano'y gunman o assassin na kinausap umano ni Vice President Sara Duterte para patayin umano si Pangulong Bongbong Marcos. Pero regardless, hindi raw dapat gawing normal yung pagbabanta dahil baka daw gawin ito ng publiko at mas magkaroon pa ng mas malaking problema. And based on what's happening there today, Arles, sa mga nadidinig mo dyan, is there any indication na magpapakita or if the Vice President will attend the proceedings this week? Wala pa tayong direktang kumpirmasyon, Denise, kung haharap ba dito si Vice President Sara Duterte. Ayon mismo sa kanyang team ay nakadepende daw yan no, sa mga sitwasyon at kagaya ng paulit-ulit nilang sinasabi sa tamang panahon. Pero syempre, ayon naman sa Senado, kung dumating man si Vice President Sara Duterte ay may nakalaan na kwarto or holding area para sa kanya bilang pangalawa na pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Denise. All right, thank you for that report. Again, that was mobile journalist Arles De Los Santos.